Tapos ngayon po, isa siyang architect po. So, unang-unang tanong ko, siguro magre-relate din to sa lahat, sa lahat naman ng aspect ng buhay natin. Unang-unang tanong is, para sa'yo, what is the most important thing in life? Ako siguro, yung magkaroon ka ng peace of mind, katahimikan. Kasi, for me kasi, lately kasi, may mga na-experience ako. So, habang sa career ko, habang nagbibuild ako ng career, sa family, ganyan, sa mga kaibigan, syempre parang gutom tayo yung generation natin. Yung edad natin, gutom na gutom. Oo, parang gusto ko, ito na agad, meron na akong ganito, meron na akong ganyan, ayos buhay ko. Ang mali ko kasi, parang hindi ko na-realize na nagja-jumble na, naapektuhan na yung relasyon ko sa pamilya. Actually, ang dapat ko sasabihin, ang pinaka-importante is family. Family, Oo. Kaya lang, hindi ko siya ma-achieve. Kung hindi ko ma-achieve yung magandang relasyon sa kanila, kung hindi ako at peace. Totoo. Mas importante talaga muna yung sarili. Oo. So, for me, yun talaga. Yun Peace talaga of mind. Yung, kung may kikwento mo lang, ano ba yung mga, parang kung may detalye mo, ano ba yung mga bagay na yung sabi mong pinagdaanan mo lately na bakit naka-apekto yung... unang-una, sa career especially. Kasi ngayon, talagang focus ko is career. So, nagbi-build tayo ng connection, networks. Nung una, akala ko, mas maraming projects, mas okay. Sige, bigyan niyo sa akin lahat, kaya ko yan. Hindi ko na-realize na nalulunod na ako. Isang tao ka lang. Isang tao lang ako So, hindi ko kaya 10, 8 project. Hindi ko talaga kakayanin. Yung utak natin, may limitasyon yan. Totoo. So, dun pa lang, actually, may nakausap din ako, yung pinsan ko. Ang gusto niya rin ngayon is peace of mind. Mawala lahat ng problema niya, yung mga niya. So, doon ko na-realize na, ba't nga hindi? So, wag kang magmadali, may oras naman. Kung di mo kaya ngayon, may bukas ka pa. So, yun, for me, peace of mind. Oo, yun talaga. Napakagandang sagot. Tawag dito, nakita ko nga rin sa'yo, na, kasi, ang construction ang ginagawa niya, Oo, bro, yun talaga. 8 project. Paano yun? Paano nangyari yung, paano ka nakalagpas dun sa 8 projects na yun ang pinagsabay-sabay mo talaga? Actually, yung 8 project na yun, kasama na dun yung mga bidding sa designs. Gets so. Merong design and build. Merong design lang. So, papaguhit lang. Yung 8 na yun, hindi naman sila lahat na award sa akin. Oo. Ang lang talaga sa akin, ang pinakamahirap yung nagsabay-sabay yung construction. Like, 3 construction. Tapos mag-isa lang ako. So, doon pa lang, minsan yung information ng isang project, hindi mo maiwasan. Overload na. Overload talaga. So, even yung health mo, papabayaan mo. So, pero ganda, nagbabasketball ka na ulit. Thank you sa inyo, bro. Tawag dito. Kasi dati iniisip ko pa lang kami, di ba, nag-construct din kami ng greenhouse. Yung palang grabe na yung stress namin sa isang project. Na greenhouse lang, hindi bahay. Kami naman kasi hindi naman kami mga architect, so wido-wido lang. So, syempre wala kami profession. Pero iniisip ko lang yung 3, pagsasabay-sabay mo. Medyo mahirap talaga, bro. Peace of mind talaga. Yun talaga. Pero ang nakano ko naman, sa experience ko naman din, kasi nag-business na rin, tsaka kung ano rin pinagagawa. Yun nga, the mere fact na ginugol mo yung peace of mind, achievable siya. Achievable siya, oo. Kasi, kilala mo si Naval Ravikant. Parang siya yung business guru na philosopher din. Yun ang pinaka niya talaga, na pwedeng-pwede kang maging successful nang may peace ka. Okay. Maganda, yung basahin mo si Naval Ravikant. Kami nila Chad, binago rin yung buhay namin. Punta naman tayo sa buhay, architect naman. Bakit nga ba architecture ang